Welcome to K-Catalog. Ilki part na po tayo ng Level 3 Unit 6, so that's page 79 sa textbook. Number 1, 다음은 신문에 실린 아파트 광고입니다. Yung binigay daw sa atin na material dito is advertisement sa isang newspaper about sa apartment. 주거 환경이 어떤지 이야기해보세요. So pag-usapan daw natin kung ano ang living environment. So ito yung advertisement, nakalagay Uri Gonsol. Gonsol means construction company. And then, ang pangalan is Uri. Ayan. So, ito yung proper name niya, no? And then, we have Punyang Muni. So, ibig sabihin yan is inquiry for sales. So, if gusto mong bumili, yan, you can call or contact this number. So, sabi dito, 계절마다 바뀌는 풍경화. So, sabi, every season. So, for every season, nagpapalit-palit daw ang view or pwede ding landscape or scenery. Yan. So, every season, iba't iba yung pwedeng makita, no, sa harap ng bahay mo. Okay, next. So, kung halimbawa, nag-own ka ng isang unit dyan, every season, iba't ibang klase ng scenery ang makikita mo. Tapos, dito sa baba, ang sabi, 자연 속에서 생활할 수 있습니다. 자연, it means nature. 속에서, so ibig sabihin, inside, no, or within. So, sa loob daw ng isang nature, so dito, no, kasi marami sigurong mga puno, yan, tapos may bundok, pwede ka daw tumira. And then, itong part na to, sabi, Uri Gonsol Apart. So, sabi, yung apartment made by the Uri Construction Company. So, lahat ng sinasabi nila dito, syempre, puro positive kasi nga they are advertising the apartment. 사배, 그림 같은 풍경과 최고의 자연 경관. Like a drawing. 그림 is drawing or painting, pwede din. So, katulad daw ng ganon. 풍경과, so again, 풍경 is view or scenery, no? 최고의 자연 경관. So, same po yung 풍경 at saka 경관, no? Ibig sabihin din po niyan is view or scenery. Just like a painting or picture, you can have the best natural view or scenery. And then, 넓은 강과 높은 산이 눈앞에. So, sabi, 넓은 강, ibig sabihin, wide river. So, ito, no, yan yung river. Wide river and 높은 산, high mountain. So, yung nasa likod, mga bundok. 눈앞에. So, ibig sabihin yan is right in front of your eyes. 편리한 교통의 문화 시설까지. So, ibig sabihin, convenient transportation and cultural facilities. So, yan daw yung mga offer within this area, no? 복잡한 도시를 떠나고 싶은 분들을 위한 최고의 선택. So, sabi nila, best choice daw to para dun sa mga tao na gustong umalis, okay, sa isang magulong syudad or city. So, kung hindi mo na talaga gustong tumira sa city, gusto mo na mas mapayapa, so, ito na yung kanilang ina-advertise, no? So, item number 2 sa reading natin, 다음은 여행 상품 광고입니다. So, meron na naman tayong advertisement, this time about sa travel, product, or item. So, 상품, item, or product siya, no? 여행지에서 무엇을 볼 수 있는지 이야기해보세요. So, pag-usapan daw natin kung ano yung makikita natin dito sa 여행지. So, ibig sabihin, travel destination. So, tingnan natin yung material. We have 4박 6일 일정. 일정, it means itinerary. So, we have 4 nights and 6 days. Tapos, 최고급 hotel. So, ibig sabihin, yung hotel mo daw ay luxury or luxurious hotel. Ayan. So, dyan ka mag-stay, no? Bongga. tapos, sabi dito, 실크로드 역사의 현장으로 가는 시간 여행. So, 시간 여행, it means time travel. Sulat ko, no? So, 시간 여행, time travel. And then, 역사의 현장. So, 역사, history. So, historical, 현장, site. Tapos, Silk Road. So, pangalan doon ng lugar, no? Silk Road. So, ibig sabihin nung nandito sa taas, ang sabi niya, no? Time travel to a historical site of Silk Road. Yan. Tapos, dito na tayo. Sabi, Uzbekistan Ilju. Uzbekistan tour.
So, dito tayo sa Uzbekistan pala pupunta. Tapos, ito yung mga dadaanan na lugar. Tashkent, Samarkand, Bukhara, and babalik sa Tashkent. Now, let's read yung mga sentences dito. Yung una, 옛날 건축물을 간직하고 있는 역사의 도시에 여러분을 초대합니다. 사비, we invite you to a historical city that preserves ancient or old architecture. So again, yung 옛날 is ancient, yung mga sinauna or luma na, na buildings or architectures. So architectures or building. And then, 간직하고 있다. So, ibig sabihin yan preserve, no? Then, Yoksai Doshi, again, historical city. So, again, yung first sentence, ibig sabihin, we invite you to a historical city that preserves ancient architectures. So, ito yon. Tapos, yung next sentence, 넓은 평지 위에 펼쳐진 도시를 보실 수 있습니다. Sabi, pwede mo daw makita yung city. So, yung 펼쳐진, ibig sabihin ng 펼쳐진 is nakaspread siya, no? So, yung city daw ay nakaspread. Saan siya nakaspread? Over or sa isang, 넓은 평지 means wide plain. Kapatagan, no? So, imaginein mo na lang sa isang malawak na lugar, nakikita mo yung city, buong city. So, yun yung ibig sabihin ng second sentence. And then, 낮은 언덕과 건축물이 아름다움을 느껴보세요. So, sabi, enjoy mo daw, no? Feel or enjoy the beauty of low hills. So, yung mga hill natin, no? Mga burol. And 건축물. Again, 건축물 is architecture or buildings. And then, dito sa baba sabi, 박물관 관람도 일정에 포함됩니다. So, kasama din daw sa itinerary nyo yung pag-visit sa museum. So, poham means included. Tapos dito, muni again, inquiry, Duri Yohengsa. So, ito yung pangalan ng travel agency, Duri. Yohengsa Travel Agency. Tapos yung contact number nila dyan. So, for item number 3, yan, basahin natin tong passage. Title, 역사를 간직한 곳. So, again, 역사, history, 간직한 곳, so yung 곳 dyan is place, and then yung 간직하다, again, preserve. So, place that preserves history, and then yung ating pangalan ng lugar, Samarkand. 사비, 저는 재작년에 우즈베키스탄에서 한국에 왔고 한 이삿짐 센터에서 일하고 있습니다. So, yung ating sumulat dito, no, siya yung nagkukwento. Sabi niya, ako, last year or 2 years ago, kasi pag sabing 작년, last year. Pero pag nadagdagan siya nung je, so ibig sabihin, last year. So, 2 years ago na, no? Yan. So, 우즈베키스탄에서 한국에 왔고. So, nanggaling daw siya sa Uzbekistan and nagpunta siya dito sa Korea. So, pagdating niya daw dito sa Korea, siya ngayon ay nagtatrabaho. 일하고 있습니다. Nagtatrabaho sa isang 한 이삿짐 center. So, ibig sabihin yan yung company, moving company. Paanong moving company? Di ba pag naglilipat ng bahay, yan, yung mga company na kinokontak nyo para tulungan kayo magbuhat ng inyong mga gamit, no? Para makalipat kayo. Yan. And then, 제 친한 친구가 한국에서 같이 일하자고 해서 한국에 왔습니다. So, sabi niya, yung kanya daw close friend ay nagsabi sa kanya na magtrabaho daw sila sa Korea. Yan, 한국에서, so dito daw sa Korea, dalawa sila na magtrabaho. 제 고향은 사마르칸트입니다. So, yung kanya daw hometown ay sa Samarkand. 실크로드의 역사를 간직하고 있어서 유명합니다. So, ngayon, ini-introduce niya na, no, yung kanyang lugar. So, dun daw sa Silk Road ay pinapreserve yung history. That's why it's popular. So, kumbaga kilala yung Silk Road sa Samarkand bilang isang lugar na nagpe-preserve ng history. So, sa atin sa Pilipinas, parang sa, pag sa Manila, punta ka ng Fort Santiago. Di ba? Makikita mo yung mga, din doon, old architectures. So, same.
사마르칸트는 넓은 평지 위에 펼쳐진 도시입니다. Sabi niya, yung Samarkand daw ay isang city na nakaspread sa isang malawak na kapatagan. 도시 곳곳에서는 옛날 건축물이 많습니다. Sabi, all over the city, marami daw ang old buildings or architecture. 그리고 주변에 낮은 언덕이 있습니다. Also, sa paligid ay merong mga burol, low hills. 건조한 날씨 때문에 언덕이 나무는 많지 않습니다. So, pag sabing konjohada, dry, no? Dahil dry daw yung weather, dun daw sa burol or hill, ay hindi marami, 많지 않습니다. Hindi marami ang mga puno. So, hindi nabubuhay mga puno dun because of the weather, no? 언덕에서는 염소들이 풀을 먹습니다. Sa burol daw, yung mga goat, so 염소 means goat, no? Ayan. So, purul 먹습니다. Ang kinakain daw ng mga goat doon ay mga damo. So, madamo pero hindi mapuno. Ayan. And then, 지금 제가 한국에서 사는 곳은 복잡한 도시입니다. Ngayon, yung tinitirhan ko dito sa Korea ay isang complicated city, no? Or magulong city. So again, pag sinabing 복잡하다, no? Complicated or magulo. Which is characteristic naman talaga ng isang city. 그렇지만 버스로 조금만 가면 산을 볼 수 있습니다. Ganun pa man, so kahit medyo magulo daw yung kanyang tinitirhan this time sa Korea, so pag sumakay ka daw ng bus, 조금만 가면, so parang saglit lang nasasakay ng bus, makikita mo na daw yung bundok. 고향과 다르게 한국의 산에는 나무가 많습니다. Tapos dito sinabi niya yung difference nung bundok dun sa hometown niya versus yung bundok na nakikita niya dito sa Korea. Sabi niya, so 고향과 다르게 한국의 산에는, so yung difference daw dun sa dalawa na yon, sa Samarkand at sa Korea, yung bundok dito sa Korea ay 나무가 많습니다. 그래서 봄에는 꽃, 가을에는 단풍을 보고 겨울에는 쌓인 눈을 구경합니다. That's why kapag spring, makikita mo yung bulaklak. Kapag fall naman or autumn, makikita mo ang fall foliage, yung pagpapalit ng kulay ng puno. And kapag winter naman, makikita mo yung mga snow, kumbaga yung mga naipon, no? As they fell, maiipon siya dun sa bundok. 계절마다 색깔이 바뀌는 산의 경관이 좋습니다. So sabi niya, each season daw, nagpapalit-palit yung kulay ng bundok. Okay, so yung scenery na yon ay good. 지금은 고향의 모습이 그립지만 나중에 고향에 돌아가면 아름다운 한국의 산이 보고 싶어질 겁니다. So sabi niya, this time, namimiss daw niya, no? 그립다. So it means you miss something. Gusto mong makita, okay? Or you're longing for that. So namimiss daw niya yung kanyang lugar. However, so yung gym, ano, namimiss man niya, later, so kung kailan man yung later na yon, babalik naman daw siya dun sa kanyang lugar. And by that time, ang mamimiss naman daw niya na makita, 보고 싶어질 겁니다. So yun namang mamimiss daw niya that time pag nakabalik na siya sa kanyang hometown is yung kagandahan ng bundok sa Korea. 그래서 한국에 있는 동안 한국의 풍경을 많이 보려고 합니다. That's why while I'm here in Korea, I am 풍경을 많이 보려고 합니다. Is trying to enjoy as much as possible yung scenery. Kasi nga, pag bumuwi na siya sa kanila, hindi niya na makikita ulit, no? Okay, so number 1, try natin sagutin. 이 사람의 고향에는 왜 나무가 많지 않습니까? So, bakit daw hindi madami yung puno dun sa lugar or sa hometown nung taong sumulat na to? So, anong sabi? Bakit hindi marami? Because of the weather. Ano yung weather nila? Dry. So, 건조한 날씨 때문에 언덕에 나무는 많지 않습니다. So, yan na yung sagot natin dito sa number 1. Then, number 2. 이 사람의 고향에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? So, ano daw yung tama ang pagkaka-explain about sa lugar nung sumulat ng article natin, no? So, number 1, 옛날 건축물이 많다. So, yung number 1, marami bang
old architecture dun sa lugar niya. Correct, sinabi yan. So, hanapin natin si 옛날 건축물이 많다. Saang part yon? Ito siya. 옛날 건축물이 많습니다. And then, number 2, 바다를 볼 수 있다. So, walang nabanggit na anything about sa bada or ocean. So, mali. Number 3, 주변에 높은 산이 있다. So, dun daw sa paligid ay may matataas na bundok. So, mataas ba yung bundok na sinabi dun sa lugar niya? So, ito yon, no? 그리고 주변에 낮은. So, kabaligtaran, no? 낮은 is low. So, hindi siya 높은. So, X yung number 3. Number 4, 계절마다 산의 경관이 바뀐다. So, every season daw ay nagpapalit ng scenery. Okay? Nagpapalit ng view or kung ano yung makikita mo dun sa bundok. So, itong number 4 may nabanggit na ganito. Pero, hindi sa lugar niya. Nabanggit ito dito na sa Korea. So, asan yon? Itong 계절마다 색깔이 바뀌는 산이 경관이 좋습니다. Kaya lang, Korea na yung pinag-uusapan dito, no? So, hindi yung lugar niya. Kaya, mali pa rin yung number 4. That's why yung sagot natin is number 1. Okay, next, number 3. 윗글의 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. Number 1, 이 사람은 친구 때문에 한국에 왔다. So, ito daw tao na to na sumulat nung passage na binasa natin. Because of his friend, kaya siya nagpunta sa Korea. Tama ba? Tama. Anong sabi niya? Sabi ng kaibigan ko, trabaho daw kami sa Korea. So, yun yung nabasa natin sa kwento niya, no? 친구가 한국에서 같이 일하자고 해서 한국에 왔습니다. So, correct. Number 2, 이 사람이 고향은 실크로드의 역사가 있는 곳이다. So, yung taong to, yung kanyang hometown ay sa Silk Road, kung saan historical yung lugar na yon. Tama po ba? Tama ulit yan. So, dito siya, no? Second paragraph, second sentence. 실크로드의 역사를 간직하고 있어서 유명합니다. Sikat pa nga. So, yan yung sagot natin sa number 2, no? Correct. And itong Silk Road na to is nasa Samarkand, which is yung pinaka-hometown nung ating sumulat. So, circle. And then, number 3, 이 사람이 지금 살고 있는 곳은 한적한 도시다. So, sabi, yung tinitirhan daw ngayon nung ating sumulat. Yan, yung lugar na tinitirhan niya is 한적한 도시. So, city, pero ano yung pagkakadescribe? 한적하다, which means peaceful, tahimik, no? Okay, so, quiet ba yung sinabi dun sa city? Hindi. Anong sabi? 복잡한. Okay, so, 복잡한 도시입니다. So, this one is wrong. And then, puntahan natin tong 단어장, additional vocabulary. 건조하다, ibig sabihin dry. And then, 염소, it means goat. Mga kambing. Pool, grass. Mga damo. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.